Pariñas na head na nag-chair ng Subcommittee on Tariff and Customs at in-estimate niya na 120,000 per container ang nawawala sa gobyerno, yung maabot to ng halos 240 million pesos. Yun ang nawala sa kaba ng ating bayan. Nakita na ho ba kung nasan? Hindi na. Tingin ko hindi na magpapakita yan. The fact na walang nagko-complaint na ngayon up to this time na consignee o importer at mga brokers, ay alam na natin na kasama sila sa sindikato na ito. Kaya nga, ito ay pinasa ko sa Investigation Division. Sila ay nakikipag-ugnayan sa National Bureau of Investigation. At ang ating Congress ay nag-conduct na ng 2 hearings at ang susunod nga ito August 15. Na ina-expect namin by this time ay tapos na rin ang investigasyon na ginagawa ng ating Investigation Division sa BIOS. Kasi kung gamunggo nawala, baka maunawaan pa ng tao. Pero kung sinlalaki ng container van na nawawala, paano ho natin ipapaliwanag yun at nawawala po sa kaba ng bayan yung dapat kita natin dyan, Commissioner? Kaya ako kahit pa paano ay yung alam natin, kahit nung ako ay nasa private sector pa, ay may mga pinag-uusapan na ganitong modus operandi ng smuggler. Tawag nga nila dyan, transshipment sa araw, warehousing sa gabi. Mabuti naman, finally ay nahuli na natin ito. At in fact, the past 2 months, matapos kong papag-explainin ng Collector of Customs dito sa Port of Batangas, ay natigil na ang transshipment operations. At moving forward, ay pinapag-aralan ko na dito sa ating Law Division yung possibility ng transshipment operations na kung saan pagdating sa final port of destination ay doon magbabayad ng kaukulang duties and taxes ay pinagbabawal ko na yun. Yan ang aking planong gawin. Okay. Congressman Ginugundo, meron ba kayong impormasyon na hindi pa alam ni Commissioner Alvarez hinggil sa baka kasong ito? Well, ayaw naman natin sabihin mas magaling tayo mag-imbestiga sa Customs Commissioner. Pero meron kaming mga nakuhang mga impormasyon na kasali dito sa anomalyang ito ang isang tao na kamag-anak ng isang opisyalis ng Bureau of Customs. At nalulungkot ito yung nagpaparelease? Ito ang mastermind mismo nitong smuggling ba to? Smuggling na ito. At naniniwala kami na malalaking opisyalis ng Bureau of Customs ang kasabwat nitong sindikatong ito para magawa itong anomalyang ito. Ito hindi basta-basta mabubura ng sino mang tao itong problemang ito. At kinakailangan nating tutukan ng husto, Igan, upang sa gayon, mas pagsakdal ang mga taong nagpasasa sa sistemang ito. Mataas na opisyal si Commissioner Alvarez. Commissioner, alam niyo ba to? Kung sino daw yung kabang-anak? Again, basta ginawa namin dito, lahat ng records ay binigay na namin sa Investigation Division, nakikipag-ugnayan na dito sa NBI dahil iba-iba ang statement na lumalabas during the congressional inquiries. Pero natumbok na ba yung kamag-anak nitong official na ito ng customs na nasa likod itong mga smuggling na ito? May mga lumabas during the congressional inquiry, nagkaroon ng isang executive session, na kung saan nag-report ang head ng ating intelligence, nagkaroon din ng report ang NBI representative during the congressional hearing. Kaya alam ko na talagang hindi ito titigilan. On my part naman ay yung passion ng Congress, especially ni Congressman Ginugundo, na malaman kung ano talaga kung sino may kaugnayan dito, ay share the same sentiment at hindi ko titigilan ito. At sisiguruhin ko na kung sino man ang guilty parties ay mapaparusahan to the fullest extent of our law. Sabi ni Commissioner, January hanggang May, natuklasan niya ito, no? From May hanggang ngayon, Congressman, tuloy pa rin ba yung ganitong modus operandi? Nahinto na yan. Kaya lang, nakapagtataka dito. Walang naparusahan. Bakit isa pa lang na tao sa Bureau of Customs ang nirelieve, samantalang yung port of destination na siyang mas malaki ang kapabayaan, wala man lang siyang ginalaw. Yung port of destination, yung port of Batangas. Ang port of discharge, Port of Manila at MICP. Sila yun ang mga nag-release ng mga kargamento na hindi natanggap ng Port of Batangas. Pero walang nire-relieve ang Customs Commissioner dyan. Commissioner. Igan, i-update ko lamang si Congressman Ginugundo. Kahapon ay based sa rekomendasyon na rin ng head ng Internal Administration Group, si Baby Asanya, ay nirelieve na natin ang mga customs guards ng Port of Manila, MICP, ang Warfinger doon sa Batangas, ang District Collector ng Deputy Collector for Operations ng MICP at Port of Manila at saka head ng Gears and Inspection Division, again ng Port of Manila at MICP. Nirelieve pero may kaso rin. Nirelieve pero kakasuhan.
Depende doon sa resulta ng investigation. Nirelieve ko sila Kasi sa baka kanilang mga nirelieve lang, pwesto. pero parang, ano lang natin, sige, alis na kayo, pero dapat may pananagutan. Hindi naman siguro ka na. Sabi ko nga sa iyo, Igan, ay Oo. sisiguruhin ko na kung sino ang mga nagkasala rito ay Okay. talagang mapaparusahan. Kaya ini-assign ko muna sila temporarily dito sa Investigation Division para ma-ensure na makikipag-cooperate sila at kung ano mga records ang kakailanganin ay may provide nila. Okay, compare notes lang ako. Yung utak pa, Congressman, nandun pa. Yung kamag-anak, nandun pa. Mukhang hindi nadamay doon sa mga opisyalis na binanggit ng Ni commissioner. Commissioner ngayon. Yung taong aming tinutukoy. Okay, konting investigasyon pa yata, Commissioner. Magbalita kayo ng ano. Mukhang may sacred cow, ha? Oo. Hindi natin papayagan na magkaroon ng sacred cow. Oo. Sabi ko nga, kung sino man ang responsible Hindi mo dito, mababanggit anyway, yung pangalan, Kong? Oo, mahirap banggitin dito. Oh, Sa Sige, public ibulong hearing, nyo na. Magkakaroon nun ng public hearing. sa August 15, sa Okay. Lunes. August 15, tama. Okay, Commissioner, salamat po. Maraming salamat sa iyo, Igan. Congressman Gunigunda, maraming salamat. Customs Commissioner Lito Alvarez. Okay, ito ba yung matagal na opisyal doon o bago lang? Matagal na to, opisyalis na to. Alam Ito, niya yung pasikot-sikot. carry over pa to ng nakarang administrasyon. Akala ko ba tuwid na? Gusto natin tweet na lang. Mula Pierre hanggang Batangas, tuwid yun ah. Lumiko eh. Nasaan? Teka muna. Kanina, sinasabi nila, Commissioner, ang laman nito parang mga plastic yata, no? Plastic resin, ang Resin, deklarasyon. okay. Pero meron ka info na meron din nawawala na ang laman asukal? Oo, 60,000 bags ng Bukod pa ito doon asukal. sa sinasabi ni Commissioner. Oo, pero pa yan. Ito yung nahuli nila sa Sterling Compound at lumalabas, nawala at naglaho yung kargamento. Wala rin. Hindi walang warrant of seizure and detention na inisyu ang Bureau of Customs. Ito ay aming iimbestigahan din. Baka involved din tong mata sa opisyal. Hindi malayo. Okay. Wow. Para palang ano, no? Houdini yung customs natin ngayon. Oo nga. Parang walang nabago. Congressman, August 15. August 15. Nako, bantayan po natin yung hearing na yan. Pero mukhang hindi na mababalik, no? Yung nawala. Ay, hindi na mababalik yan. Pero yung kanilang estimate na binanggit na 240 million, that's very conservative. Yan Maliit ay pa yun. kung plastic resin nga ang laman. Kung ikaw ay mag-i-smuggle, plastic resin lang ba ang i-smuggle mo? Misdeclared yun. Misdeclared. So, mga magkano nawala sa gobyerno? Tulad ng sinabi ko, 2 hindi billion. pa ba ng 2 billion? 2 billion. Okay, maraming salamat po, Congressman Magtanggol Girigundo. At kanina si Customs Commissioner Lito Alvarez. Siya po ating naging talakayan. Magbabalik po unang hearing.